Kuha muna tayo ng latest update mula sa Cauayan City, Isabela at nandoon po ang aming PRTV News correspondent, Christian Bascones. Christian. Linya Migs, nagsisimula ng maging maaliwalas ang panahon dito sa probinsya ng Isabela habang patuloy ang isinasagawang pagpapatrolya ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga residentes. Yung iba kasi nagsimula na rin umuwi sa kanilang mga tahanan at para makita din kung ano yung naging epekto ng malakas na hampas ng hangin kagabi. Dulot pa rin ito ng paghagupit ng bagyong Uwan. Marami pa rin mga residenteng lumikas kahapon ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ayon sa PDRRMC, Isabela, umabot sa halos 11,000 mga pamilya ang agarang inilikas upang maiwasan ng peligro ng baha at malakas na hangin. Inihayag naman ng PDRRMC na nakaranas ng power outages o walang kuryente ang 10 bayan at lungsod. Habang 7 bayan naman ang nagkaroon ng wala talaga zero o power o loss ng kuryente o energy loss simula pa yan kahapon. Ilang feeder at drop wires ang nagtrip na nagdulot ng pagkawala ng supply ng kuryente. Iniyak naman ng Iselco 1 at Iselco 2 na 24/7 ang ginagawang pag-iinspeksyon at pag-aayos ng linya ng kuryente sa kanilang area of operation sa kabila ng malakas na hangin at ulan. Humingi na paumanhin ang opisyal na sa mga residenteng walang kuryente at sinisiguro na tuloy-tuloy ang pag-aayos ng mga nasirang pasilidad. Samantala, 7 overflow na bridges ang hindi madaanan dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Kaya patuloy ang pagbantay ng mga otoridad sa posibleng pag-rescue sa mga apektadong lugar. Tulad na nakikita niyo po sa aking background linya and mix. Itong City Hall ng Cauayan, yung kanilang internet tower ay nasira na din. Dulot pa rin yan ng malakas na hampas ng hangin kagabi at ilang itong mga tindahan sa kalsada ay nagsisimula na rin magbukas muli. At yung iba inaayos na yung kanilang mga nasirang mga pangalan ng kanilang mga tindahan sa harap ng mga establishmento. Ninyan, Migs. Okay, sa ngayon nakita namin ang sitwasyon dyan. Kumusta naman na mahangin, Christian? Pero wala nang ulan dyan sa Cauayan, Isabela. Yun yung pinagpapasalamat ng ilang mga residente na yung iba kagabi hinihiling na tumigil na yung malakas na paghampas ng hangin para makauwi na sila at matiyak yung kasi may mga alagang hayop yung mga karamihan ng mga residente dito kaya gusto nilang makauwi at ma-check niya kung ligtas ba ang kanilang mga alagang hayop na nandun na naiwan sa bahay habang sila ay nasa evacuation center. Kaya sa pagsapit ng araw na ito, nakita nila naging maaliwalas na yung araw ngayon. So malaking pasasalamat ng ating mga bakwit niya. Christian, good morning. Mix Busos ito. Nakikita nga natin may mga kotse sa iyong background. Ganon din ba ang sitwasyon dyan? Kumbaga, in-evacuate din ba ng mga motorista yung kanilang mga sasakyan to a higher ground? Tapos, masasabi mo bang wala naman talagang masyadong pinsala in terms of sabihin natin, mga negosyo o kaya sa mga katabi ng mga paaralan o kaya katabi ng mga residential area? Kapag papatrolya natin kanina, nakita natin yung ilang mga landmarks sa tulad ng simbahan, yung mga paaralan. Wala namang naitalang malalang pinsala, Migs, no? At tama ka, itong mga sasakyan na nasa likod ko ngayon, ito yung mga nandun sa mga low-lying areas na sinabi ni Mayor na pwede kayong mag-park dito malapit sa harap mismo ng City Hall dahil ito yung isa sa mga bahagi ng Cauayan City na mataas, no, na pwedeng parkingan ng mga sasakyan. Kaya dito rin naglagay o dito rin nag-designate ng evacuation center malapit mismo sa City Hall. Kaya malaking pasasalamat din ng ating mga residente na patuloy yung pag-monitor sa kanila ng PDRRMO kasama ang LGU Mix. Sa ngayon, ligtas ang mga residente. At least ngayon, yung mga bakwit natin ng mga nasa evacuation center, hanggang kailan daw sila doon? Kasi kung sana manalangin tayo, Christian, na talagang humina na itong bagyong Uwan. Hanggang kailan sila doon? Tapos hanggang kailan sila more or less pwede makauwi siguro?
Hinihintay na lang nila mix yung go signal ng ating LGU at ng CSWDO kasi nung chinek ko kanina, may mga dumadating pa kaninang madaling araw para mag-profiling sa DSWD. So, hihintay pa at marami pang mga residente ang hindi pa nakatanggap ng family food packs at iba pang mga hygiene kits na inihanda ng DSWD. Kaya, pero ang hiling nila, sana makauwi sila agad kasi parang ano na sila malaki na yung tiwala nila. Sabi nga nila, malaking pasasalamat nila sa Panginoon na sila ay natumigil na ang malakas na hangin na tulad ng hagupit ng bagyong Uwan. Pero ngayon, ramdam pa rin natin yung kumbaga hangin mula pa kagabi, Megs, dito sa Kawayan City, Isabela. And Christian, ito meron kasi akong pinanood na report kung saan may evacuation center dyan daw sa Santiago City, Isabela. Ewan ko kung may balita ka dyan. Pero kahapon kasi, nandun lang daw sila sa mga makeshift na mga shelter na walang dingding, walang walls. So kumbaga, kung natuluyan po itong bagyong Uwan, hindi maganda yung kalalabasan kung ganyan yung klase ng evacuation center. So may mga evacuation center na gano'n na very unsafe, Christian. Okay. Ika, patuloy ang pag-ibigmayan ng lahat ng mga munisipalidad at ng mga syudad dito sa probinsya ng Isabela para magtulungan na lang. Katulad ng Kawayan, meron silang mga evacuees dito na matapos ng mga syudad. At dito na lang nila at samantalang kahit hindi nila residente, dito na lang nila pinatuloy sa evacuation center ng Kawayan dahil ito ay mataas na lugar at ligtas ang ating mga bakwit. Yung mga evacuees doon sa Santiago, agad naman silang nirespondehan ng ibang mga LGUs para man lang maging maayos yung kanilang mairaos yung kanilang gabi sa paghagupit ng bagyong Uwan niya. Okay. Maraming salamat, Christian Bascones. Alam ko, nung isang araw ka pa nandyan, sa Kawayan, Isabela. Gaano katagal ba yung drive ninyo dito? Mula dito sa ating opisina sa Quezon City, Christian. Sa tinatayang, sa tansya ko, minyan nasa 10 to 12 hours yung aming pagbiyahe kasi meron pa mga stopover at may mga titignan pa tayong mga infrastruktura na maaring masira sa bagyong Uwan, no? At ngayon, meron tayong mga kalsada na inaalam pa natin kinukumpirma sa provincial government ng Isabela dahil nagkaroon ng mga landslide kaya hindi madaanan yung mga kalsada papunta dyan sa Metro Manila. Kaya mamaya, titignan natin yung mga impormasyon na yan at ibabalita natin sa DZLM. Oo, kasi importante yan. Yan yung mga dadaanan para malaman ng ating mga kababayan kung madadaanan ba o hindi. From Isabela to Metro Manila and vice versa. Ingat kayo dyan. Thank you for your service. Christian Bascones, live mula dyan sa Isabela. Siya po ang ating PRTV News correspondent. Salamat.